Sa Masbate, bida sa kapistahan ang mga cowboy, cowgirl at mga baka. Alamin ang pinagmulan at simbolo ng kasiyahang iyan. Makipista Pinas sa report na ito. Cowboy hats? Check. Ropes? Check. Denim pants? Check. Aakalain mong nasa Wild Wild West ka. Pero ang mga cowboy at cowgirls na yan, mga Pilipino. Dahil dito sa arinang ito sa Masbate, may taunang puksaang nagaganap, ang Rodeo Masbateño Festival. The objective of the festival way back in '93 was to put an attention on the cattle industry. This was a time when the economy of the Philippines was going down. Magmula noon, ang piyesta ay naging simbolo ng kanilang muling pagbangon. Hanggang noong 2002, idineklarang Rodeo Capital of the Philippines ang Masbate, na hindi lamang tahanan at pastulan ng mga baka, kundi tahanan din ng mga ranchero tulad ni Noli. Araw-araw po nagbilang kami ng baka. Tapos kung may sugat, pinapasok namin sa koral, ginagamot. Malagaan rodeo festival dito sa amin. Ang kasama namin ng mga cowboy, nakakatira sila. Ngayong taon, bida ang 13 school organizations na lumahok at nagpakitang gilas. Ang tutok ng RMI, kung iniimbitahan ngayon, may pag-focus sa mga estudyante. Kasi ito ang nakikita namin pundasyon. Napakabata nila, nasa elementary and high schools, actively and efficiently can do their job as cowboys. Kabilang sa mga maglalaban para sa karambola for student men and women, ang team captains na sina Trunks at Julian. Para sa kanila, malaking tulong ang kompetisyong ito sa pagpapalaganap ng kanilang ginagawa. Since advanced naman talaga yung teknolohiya ngayon, makatulong po ito ng pag-share ng very accurate information po, especially sa rodeo culture po, yung proper restraining sa animals, at ito po yung proper na restraining sa safety din sa mga farmers, sa mga ranchero. Dito may showcase natin kung gaano kasaya at kung gaano ka-exciting ang larong rodeo. Ang goal sa karambola, mapatumba ang baka ng hindi masasaktan. Kailangang talian ng mga paa para hindi makatayo. Binibilangan ng 10 seconds. Kapag success, green. Kapag red, disqualified. Para sa mga cowboy at cowgirl gaya ni na Trunks at Julian, ang buhay ay parang rodeo lamang. Life is unexpected at grabe ang well. At kailangan mo i-face head-on, parang rodeo. Umaani ng abakang export quality ang mga magsasaka sa Catanduanes na kilalang Abaka Capital of the Philippines. Ang hinihimay nilang abaka, ibinibida sa kanilang Abaka Festival. Ang Pista Pinas na yan sa report na ito. Pagkakakilanlang naging bahagi na ng hibla ng kasaysayan dahil sa kabuhayang hinabi ng tatag at sipag. Ito ang abaka ng Catanduanes. Produktong ipinagmamalaki at ipinagdiriwang sa kanilang Abaka Festival. Inaabangan tuwing buwan ng Mayo. And ito po ay isang platform para maipromote natin ang turismo ng buong probinsya. Makapagbigay tayo ng livelihood at maging buhay ang ekonomiya. Catanduanes ang pangunahing producer ng abaka sa Pilipinas. Nasa 30% ang ambag nito sa kabuuang produksyon ng bansa. Kaya nga ang Catanduanes ang tinaguriang Abaka Capital of the Philippines. Para kilalanin ito, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kapistahan ang patimpalak para sa abakaleros. Kitang-kita ang husay at dedikasyon ng bawat abakalero. Pero sa likod nito, ang hirap na nararanasan nila. Pagod na pagod ka, tapos yung presyo hindi man lang makabili ng bigas kasi dapat may magano talaga ng presyo ng benta. Kakatulong ang Abaka Festival sir para mabago na rin ang sir, lalagayan ng mga presyo ng abaka natin. Sa dami ng maaring gawing produkto mula sa abaka, hindi may kakailang malaki ang potensyal nito sa merkado. Maging sa kapistahan nga, gawa sa abaka,
ang halos lahat ng gamit at damit na itinatampok nila sa sayawan o abaka baile. Patunay na ang abaka, aning yaman na dapat pahalagahan. Sobrang halaga sa amin yan, sir. Diyan kami kumukuha ng mga pagkain pang araw-araw na sana palang pangalagaan nila. Biyaheng Romblon tayo para sa kwento ng pinagmula ng isang bayan na hango raw sa kabayanihan ng isang higante, ang kanilang Talabukon Festival, tampok sa ating Pista Pinas. Sa bayan ng Look sa Romblon, isang nilalang ang pinaniniwalaang may di pangkaraniwang kapangyarihan. Si Talabukon po ay sabihin natin parang semi-historical figure. Panahon ng Moro Wars, no, mga 17th, 18th century, uso yung pagsalakay ng mga Muslim, no, from Mindanao sa aming bayan. Nung sumasalakay yung mga Moro, bigla siyang nag-transform bilang giant. Tapos pinagsasakay niya yung mga Moro. Ang Visayan term namin para doon sa pagsakal ay niluok. Ang kwento ni Talabukon, nagpasalin-salin at itinuturing na isa sa basihan ng pangalan ng bayan. At bagamat mahirap patunayan kung totoong nangyari, may tuturing daw itong refleksyon ng sinaunang kultura. Itong kwento ni Talabukon ay nakaugat sa tradisyon ng mga buyong. Sila ay mga mandirigmang lumaban sa mga Espanyol sa Panay at tumawid sa mga isla para umiwas at magbagong buhay. Ang tingin ng mga Espanyol sa mga buyong ay mga kriminal, tulisan. Pero sa kultura ng mga Bisaya, galing sa Panay, ang buyong ay mga bayani ng bayan. Meron silang di pangkaraniwang kapangyarihan. Hindi na natin masagot talaga kung totoong nangyari, pero ang point doon, bakit nagpapatuloy? Tumatak kasi yung kwento niya eh. Nag-persist yung pangalan ng Look na may kanalaman doon sa ginawa niya, niluok niya yung mga Moro. Ang kabayanihan ni Talabukon, inaalala sa kanilang Talabukon Festival. The highlight of Talabukon Festival every year is the street dancing competition. Nai-inculcate sa mga mamamayan ng bayan ng Look na ito ang aming mga pinagmulan. Ito ang dahilan kung bakit merong bayan ng Look. Maalam at mang may tuturing, pinangahawakan ng mga taga-Look ang kwento't katapangan ni Talabukon. Tapang na kanilang baon sa pagharap sa nagbabagong panahon.